Matapos gawing abo ni Gabriel ang mga aswang at ang albularyo na sumugod sa bahay nila, ay bigla siyang umiyak. Lola, si Mama po nawawala. Agad namang lumabas ng bahay si Aling Sally at niyakap ang apo. Apo, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin si Mama mo. Baka po, kinuha na siya ng mga aswang dahil hindi ako lumabas kaagad. Patuloy sa pag-iyak ang batang si Gabriel. Sina Mang Roland, Alfred at Dodong naman ay inaalalayan ng mga kadalagahan para itayo. Makikita ang mahabang kalmot ng aswang sa kanilang likuran, mga braso at mukha. Makikita rin ang pamimilipit nila sa sakit dahil sa hapdi ng mga sugat. Ilang saglit pa ay nagsalita si Mariposa mula sa tarangkahan ng bahay. Gabriel, anak, nandito si Mama. Wika noon sabay lapit sa anak. Humulagpos naman si Gabriel mula sa pagkakayakap kay Aling Sally at lumapit kay Mariposa. Saka doon yumakap ng mahigpit habang umiiyak. Akala ko, Mama, nakuha ka na ng mga aswang. Naku, hindi anak. Itinakbo ako ni Rene papalayo para hindi tuluyang mapugto ang hininga ko dahil sa pagsakal sa akin ng albularyo. Nasaan na siya? Wala na po, Mama. Ginawa ko na siyang abo. Bad kasi siya. Hindi na siya dapat nabubuhay pa sa mundong ito. Oo anak, tama ka. Napalingon naman si Mariposa sa may tarangkahan habang naroon pa si Rene. Rene, ang iba, nasaan? Si Clea, bakit hindi ko nakikita? Tanong ni Mariposa roon. Sabi naman ni Rene na nakayuko. Si Clea, patay na. Si Ringo at Ron, hindi maganda ang kalagayan. Sabi naman ni Mariposa. Ha? Talaga? Halika muna anak, puntahan natin sila. Sabi naman ni Aling Sally. Mariposa, saan kayo pupunta? Baka may aswang pa dyan sa labas. Pupuntahan lang po namin, Nay, ang mga gabay ni Lino. Hindi maganda ang sitwasyon nila. Nasawi rin daw si Clea. Sige, pero bumalik kayo rito agad ha. Kailangan ko ng tulong sa pagtatahi ng mga sugat nila. Opo, Nay. Sagot namang muli ng dilag. Sa mga oras na iyon ay lumabas na rin si Lolo Ino. Ako na ang sasama sa kanila. Magkakasama na nga sina Lolo Ino, Mariposa, Gabriel at Rene na nagtungo sa kinaroroonan ni Clea sa may puno. Pagkakita roon ni Gabriel ay muli na namang naiyak ang bata. Hala, Ate Clea, anong nangyari sa iyo? Sabi naman ni Rene. Saglit lang at dadaling ko rito si Ron at Ringo. Ilang saglit lang na nawala si Rene at pagkabalik noon ay inaalalayan na si Ron at inilapag sa tabi ng puno, hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Clea. Binalikan niya rin si Ringo at dinala. Sabi naman ni Mariposa, Lolo Ino, wala po ba tayong magagawa para muling mabuhay si Clea? Sa pagkakaalam ko kasi, ay mas madaling buhayin ang mga elemental dahil nabubuhay sila sa espiritual na enerhiya. Kapag nabigyan sila noon ng marami, ay pwede na silang mabuhay uli. Sabi naman ni Lolo Ino, ano bang nangyari rin eh? Paano siya namatay? Tigal po lang naman yata ang tinanggap niya kanina mula doon sa albularyong aswang. Dapat ay masusunog lang ang balat niya at mawawala ng malay, kagaya ng nangyari sa inyo. Sabi naman ni Rene, ang totoo niyan kaibigang Ino, siya ang unang nagkamalay uli sa amin. Ginising niya lang ako. Tapos sabi niya, iligtas ko raw si Gabriel. Dahil sa sobra na rin ako nanghihina kanina, kaya wala na akong kakayahan para lumaban pa.
Ang ginawa ni Clea, inilagay niya lahat ng natira niyang kapangyarihan, pati ang sarili niyang buhay sa kristal. Tapos, hiniwaan ako sa hita at ipinasok sa akin ang kristal na iyon. Nagsalita naman si Mariposa. Lolo Ino, baka pwedeng gawin lang din natin uli iyon. Kunin natin kay Rene ang kristal ni Clea, tapos ibaon natin sa kanya. Sabi naman ni Lolo Ino, hindi ako sigurado kung uubra yun. Dahil parang baterya lang ang trabaho ng kristal at nagamit na ni Rene ang enerhiyang laman noon. Subukan na rin nating ilabas ang kristal mula kay Rene. Tapos hawakan mo iyon, Apo, at pasahan ng kapangyarihan. Saka natin ibabaon muli sa hita ni Clea. Sabi naman ni Gabriel, hindi po ako marunong noon, Lolo. Tuturuan naman kita, Apo. Iisipin mo lang na nagbibigay ka ng enerhiya at gusto mong ipasa roon sa kristal. Kusa na iyong makakargahan dahil natural naman sa pagkatao mo ang kapangyarihan na meron ka. Sige na rin ilabas mo na. Tapos, Apo, kapag nailabas na ni Rene ang kristal, ipatong mo ang isang kamay mo sa sugat niya at isipin na gusto mong maghilom ang sugat at mawala ang sakit para maghihilom na rin iyon ora mismo. Sige na Rene, gawin mo na. Inilabas ni Rene ang isang maliit na punyal na nakuha niya sa kung saan, tapos hiniwaan ng hita. Noong bumuka ang sugat, ay nakita na nila agad ang maliit na kristal. Si Rene na rin mismo ang kumuha noon, tapos iniabot kay Lolo Ino. Inilagay naman iyon ni Lolo Ino sa isang panyo at pinunasan. Saka ibinigay kay Gabriel. Mag-concentrate ka, Apo, habang nakapikit. Isipin mo na gusto mong magpasa ng kapangyarihan sa kristal na iyan. Inilapag ni Lolo Ino ang kristal sa kamay ni Gabriel. Pumikit naman agad ang bata. Ilang segundo ang lumipas ay umilaw na ng napakatingkad ang kristal. At noong lumipas ang 30 segundo siguro, ay nawala ng muli ang liwanag. Pwede na iyan, Apo. Wika ni Lolo Ino at kinuhang muli ang kristal. Pahiram muna ako ng punyal mo, Rene. Hiniwaan na nga ni Lolo Ino ang hita ni Clea, saka isiniksik ang kristal sa loob. Matapos mapahilom ni Gabriel ang sugat ni Rene, ay doon niya naman ipinatong ang kamay niya sa hita ni Clea kung saan may hiwa. Ilang saglit pa ay naghilom na rin iyon pero walang nangyari. Lolo, akala ko po ba mabubuhay na si Ate Clea kapag naibalik sa kanya ang kristal? Hindi ko alam, Apo. Nagbabakasakali lang naman kasi ako. Pero kung ako sa iyo, ay ilagay mo na rin ang kamay mo sa ulo niya at kausapin siya sa isip at sabihin mong gumising na siya. Okay, Pulo. Susubukan ko. Inilagay na nga ni Gabriel ang kamay niya sa ulo ni Clea saka pumikit. Ilang saglit pa ay nakita nilang lahat na unti-unti nang nagbumulat ng mata niya si Clea. Gabriel, nagawa mo akong buhayin uli. Nagulat naman si Gabriel noong makitang nakamulat na ang diwata. Ate Clea, gising ka na. Sigaw niya sa bayakap dito. Salamat, Gabriel. Sa totoo lang, tanggap ko na ang kamatayan ko para iligtas ka. Hindi ko inakala na may magagawa ka pala para muli akong buhayin. Maraming salamat. Sabi naman ni Lolo Ino. Apo, subukan mo rin kayang hawakan si Ringo at Ron para maghilom ang laptos nila at mga sugat sa katawan. Opo, Lolo. Wika ni Gabriel at lumapit na sa dalawang elemental. Makalipas pa ang ilang sandali
ay magaling na rin ang mga sugat at lapnos ng dalawa. Sabi ni Clea, "Kaibigang Ino, babalik na muna kami sa puno para doon na lang magpahinga. Mariposa at Gabriel, maraming salamat. Utang ko ang buhay ko sa inyo." Sabi naman ni Gabriel, "Wala pong anuman, Ate Clea. Kaya naman po kayo nasaktan at nasugatan dahil sa pagtatanggol niyo sa amin. Kaya dapat lang na kami rin ang gagamot sa inyo. Salamat din po." Tumango ang mga elemental tapos agad nang umalis. Inakbayan naman ni Lolo Ino si Gabriel. "Ang galing mo naman, Apo. Bata ka pa, pero naiintindihan mo na ang mga ganoong bagay. Hindi na talaga nakakapagtaka kung pagdating ng araw ay maging kasing galing ka ni Papa Lino mo. At ikaw naman ang gagabayan ni Clea, Rene, Ringo at Ron." "Opo, Lolo. Gusto ko po paglaki ko ay maging katulad ni Papa Lino. At gusto ko rin na palaging kasama sina Ate Clea, pati na iyong kapre at 2 tikbalang." "Naku, Apo, hindi lang sila ang magiging gabay mo. Kapag isa kang mabuting babaylan, ay mas marami pa ang elemental na lalapit sa iyo para paglingkuran ka. Si Papa mo naman ay maraming nakilalang elemental. Kaso, pinipili niya lang din kung sino ang isasama niya sa mga misyon para hindi rin sila mapahamak." Pagkarating sa bahay ay sinabi ni Lolo Ino, "Sally, nalinisan mo na ba ang mga sugat nila Roland?" "Opo, Tay. Sisimulan ko na nga sana ang pagtatahi." "Saglit lang, Sally. Huwag ka muna magtahi. May papasubukan muna ako kay Gabriel, kagaya ng ginawa niya sa mga elemental. Sige na, Apo. Subukan mo rin gawin sa kanila ang ginawa mo kina Rene." Lumapit si Gabriel kay Mang Roland. Napaigtad pa nga ang lalaki dahil nahawakan ni Gabriel ang nakabukan niyang sugat sa may tiyan. "Huwag po kayong malikot, Lolo. Gagamutin kita para wala ka ng sugat." "Talaga ba, Apo?" "Opo, Lolo. Sige po, pumikit na lang kayo at huwag gagalaw." Inilapat ng muli ni Gabriel ang kamay niya sa tiyan ni Mang Roland at pumikit. Agad namang naramdaman ni Mang Roland ang paggapang ng malamig na enerhiya sa kanyang buong katawan, kasabay ng kaunting kirot na medyo makati na nagmumula sa pagsasara ng mahabang sugat na mula naman sa kalmot ng aswang. Ilang saglit pa ay sabi ni Gabriel, "Magaling ka na po, Lolo. Pwede ka na po mag-snack sa kusina. Siguradong nagutom ka dahil marami kang kinalaban ng mga aswang kanina. Ako na po ang bahala kina Kuya Dudong at Kuya Alfred." Nilapitan na rin ni Gabriel ang dalawa at ginamot ang mga sugat. "Maraming salamat, Gabriel. Ang galing mo naman." "Walang anuman po, Kuya Alfred. Sige na po, kumain na muna kayo sa kusina." Tapos sunod na lumapit si Gabriel kay Lolo Ino. "Kayo rin po, Lolo. Kailangan kong gamutin. Kanina ko pa po napapansin na iika-ika kayo maglakad. Tapos paminsan-minsan ay para kayong pumipikit at may iniindang sakit." "Oo, Apo. Tama ka naman. Mataas kasi ang kinabagsakan ko noong tirahin ako ng Tigalpo noong albularyong dumating." "Lolo Ino, akala ko po ba mababait ang mga albularyo kagaya niyo ni Papa at sa akin?" "Totoo din naman yan, Apo. Marami sa mga albularyo ang mababait. Pero dahil sa ang iba ay may mga naging problema na hindi nila nalampasan sa normal na paraan, kaya naakit silang pumanig sa kasamaan. Sa ganoong paraan, madaling mabuhay kapag gumagawa ng masama. Nakakalimutan na nila ang tunay na dahilan ng pagiging albularyo. Iyon ay ang protektahan ang mga inosente at tumulong sa abot ng makakaya." "Mabuti na lang po. Mabuting albularyo kayo ni Papa Lino, no?"
Oo, apo. Kagaya ko. Matinding pagsubok rin sa buhay ang dinanas ni papa mo. Pero hindi siya nagpatalo sa pagsubok. Lumalaban siya ng patas. Di bali ng mahirapan. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nasa panig pa rin tayo ng kabutihan. Hinawakan na ni Gabriel ang balakang ni Lolo Ino at naramdaman rin agad ng matanda ang paggapang ng malamig na kapangyarihan sa kanyang buong katawan. Ilang saglit pa ay inalis na rin ng bata ang kanyang kamay. Tara na po, Lo. Nagugutom na rin ako eh. Gusto ko po ng malamig na juice at tinapay na may palaman. Eh di sige, ako na ang gagawa ng sandwich para sa'yo. Yehey! Maraming salamat po, Lo ha. Sagot naman ni Gabriel at nagtungo na nga sila sa kusina. Natuwa naman si Aling Sally dahil wala na siyang tatahiin. Maliban pa roon, magaling na ang mga sugat ng mga kasama nila sa bahay. Magpapahinga na lang para manumbalik ang lakas sa natural na paraan. Samantala, sa bahagi naman ng Binigtikan City, nakaramdam ng kakaibang kaba si Lino. Pinakiramdaman niya ang buong paligid. Nakakarinig siya ng mga putukan, angil at mga growl ng mga nilalang. Pero wala namang sumusugod sa kanya. Naisip niya rin si Rafael. Mukhang hindi pa yun mapupuntahan kaagad ng Okami na si Kai. Dahil siguradong pagod rin iyon sa matinding laban na kinaharap. Kaya nagdesisyon na si Lino na siya na lang ang pupunta sa kinaroroonan ni Rafael. Pinindot ni Lino ang comb at nagsalita. Kai, magpahinga ka na lang muna dyan at bantayan ang mga kasama mo. Ako na ang pupunta sa location ni Rafael. Medyo kinakabahan ako eh. Copy that, Lino. Pasensya na rin. Marami sa mga kasama ko ang may malalang sugat at may mga nasawi rin sa amin. Kaya hindi ko rin sila magawang iwanan kaagad. No problem, Kai. Sagot ni Lino at pinutula ang communication. Saka nagsimulang maglakad hanggang sa may makita siyang tila isang warehouse. Nilapitan niya iyon at binaril ang kandado ng pintuan. Pagkabukas niya roon ay nakita niyang may maliit na cabinet ng medicine kit. Kaya naghagilap siya ng bag sa paligid. Tapos inilagay iyong mga nakita niya roon sa medicine kit. Sigurado siyang magagamit iyon ng mga kasama niya. At noong papalabas na sana siya, ay nakita niya naman ang isang scooter na nakasandal sa gilid. Nilapitan niya iyon at sinubukang i-hotwire kung kakayanin niyang mapaandar. Sinuwerte naman siyang mapaandar iyon. Napangiti siya. Mas mapapadali ang pagpunta niya sa location ni Rafael gamit ang scooter. Agad na siyang sumakay roon at bumiyahe patungo sa Building A, kung saan naglaban sina Rafael at General Axel Braganza. Pagkarating pa lang roon ay agad niya nang nakita ang liwanag sa labas ng gusali. Iyon ang gasolina na patuloy sa pagtagas sa lupa kaya maliwanag. Marami namang butas iyong tangke kaya walang build-up pressure na makakapagsanhi ng pagsabog. Nagpapatuloy lang sa pagtagas ang gasolina at pagliyab ng todo hanggang sa matuyo ang huling patak ng gasolina sa loob ng tangke. Grabe, ang tindi ng laban rito ah. Ang lalaki ng butas na pinagsabugan sa lupa. Maging ang mga puno at dingding ay mukhang binayo ng malalaking bulto ng bala. Sana naman buhay ka pa, Rafael. Wika ni Lino habang patuloy na naglalakad. Nakita niyang nagliliwanag rin ang loob ng gusali, pero hindi na ganoon karami ang apoy. Parang malapit ng maupos. Imbis na sa harapan pumasok ay umikot siya sa likuran ng gusali. Nakiramdam saglit
kung meron pa bang ibang kalaban sa area bago dahan-dahang pumasok sa pintuan sa likuran. Pagkapasok pa lang ay agad niyang nakita ang bulto ng katawan na nakahandusay sa gilid. Sa itsura noon ay malaki ang hinala niya na iyon na nga si Rafael, kaya dali-dali siyang pumasok. Hindi nga siya nagkamali, si Rafael iyon. "Rafael! Rafael!" Bulalas ni Lino. Dali-dali niyang inusisa ang katawan ni Rafael. Nakita niya ang malaking butas sa dibdib noon, pero parang nasunog na ang butas at naluto, kaya hindi iyon nagdurugo. Hinawakan ni Lino ang gilid ng leeg ni Rafael. May pintig pa naman, maging ang ilong ay may hangin pa na naglalabas-pasok. Ibig sabihin, buhay pa ito. "Bilib na talaga ako sa iyo, Rafael. Parang maging si kamatayan ay ayaw kong tanggapin eh." Wika ni Lino kahit pa alam niyang walang malay ang kinakausap niya. Itinagilid niya si Rafael at nakita niyang tagos sa likuran ang sugat noon. Iyon ang bahagi na patuloy sa pagdurugo. Bahagyang itinaob ni Lino si Rafael at tinapala ng benda ang butas ng sugat sa likuran. Tapos sa harapan din, saka kinuha ang energy booster pen na nakita niya sa medicine kit. Itinharak niya iyon sa kanang dibdib ng lalaki para mabigyan iyon ng bitamina, adrenaline at electrolytes na nawala sa katawan gawa ng nabawas na dugo at walang pumapasok sa katawan na kahit anong likido o pagkain. Itinali ni Lino si Rafael sa kanyang likuran, saka siya sumakay sa scooter. Balak niyang dalhin sa location ni Nakay para may magbantay sa lalaki. Sinimulan na nga ni Lino ang biyahe patungo sa kinaroroonan ng mga Okami sa hilagang silangan ng syudad. "Rafael, kapit ka lang ha. Ligtas ka na pare. Huwag ka lang bibitaw." Muli niyang wika habang bumabiyahe. Tumatakbo sa katamtamang bilis ang scooter na tila ba kasing bilis lang ng nagja-jogging. Sa ganoong paraan, hindi papaling ng todo ang katawan ni Rafael at mababalanse rin ni Lino ang bigat. Lalo na at maraming bahagi ng daan ang may malalalim na lubak at basag na simento. May mga nakabalandra rin na mga abandonadong sasakyan ng mga residente na malamang sinubukang lumikas noong pumutok ang epidemya ng virus. Pero sa kasamaang palad ay hindi rin naman nakalabas ng syudad. Kaya naroon lang sa kalsada nagkalat ang maraming mga sasakyan. May kalayuan ang distansya ng Building A patungo sa kakahuyan na kinaroroonan ng mga Okami. Kaya ini-expect ni Lino na kakain ng humigit kumulang kalahating oras ang biyahe niya patungo roon. Lalo at mabagal talaga ang takbo nila ni Rafael. Hanggang sa may maramdaman si Lino na isang mabigat na puwersa na sa tingin niya ay pagmamay-ari ng isang antingero. Nakakarinig rin siya ng tunog ng pagaspas sa itaas. Hanggang sa makita niya sa side mirror na may aswang nga na nakasunod sa kanyang likuran. Lumilipad iyon ng mababa na tila gusto siyang saklutin mula sa likuran. Kaya pinilit niyang bilisan ang takbo at maghanap ng bahagi ng daan na hindi masyadong malubak para makahanap ng bahagi ng lugar na pwede niyang itabi muna si Rafael habang haharapin niya ang mga aswang na iyon. Pero sa kasamaang palad, noong malampasan niya ang isang abandonadong bus, ay isang malakas na puwersa ang tumama sa kanya mula sa kaliwa. Sapul silang pareho ni Rafael, kaya tumalsik sila patungo sa kanang bahagi. Tila hotdog sandwich ang dalawa na nagpagulong-gulong sa putikan. Tinalian kasi ni Lino si Rafael sa bewang at katawan
na nakatali din sa kanya. Parang ginawang backpack style. Kaya noong tumalsik sila ay palit-palitan sila ng pwesto. Madadagan na ni Lino si Rafael kapag nasa ibabaw siya. Kapag nakataob naman siya, ay nakadagan naman sa kanya si Rafael. Hanggang sa umabot sila sa isang puno. Doon na nahinto ang kanilang paggulong. Ay, mga lintik na aswang at antingero. Kahit kailan, mga traidor kayo. Pwede naman mag-imbita ng laban kung gusto, di ba? Hindi iyong basta na lang babato ng atake sa taong walang kamalay-malay. Malakas na boses na pagkakasabi ni Lino. Sabi naman ng isang boses ng lalaki na nagmumula sa unahan. Nako, pasensya ka na babaylan. Wala nakapagturo sa amin na magpaalam muna sa kalaban kapag aatake. Kasi mawawala ang element of surprise. Sabi naman ni Lino, surprise mo mukha mo, traidor. Alam nang walang malay ang dala ko eh. Binunot ni Lino ang nakasukbit na kutsilyo. Saka pinutol ang tali na nagkakabit sa kanilang dalawa ni Rafael. Binuhat niya si Rafael at isinandal sa puno. Hinawakan niya ito sa gilid ng leeg. May pulso pa at humihinga pa naman ang lalaki. Dito ka lang, Rafael. May magpapahatid lang patungo sa kabilang buhay. Aasikasuhin ko lang saglit. Baka sabihin isnabero ako eh. Sabi naman noong boses sa unahan. At talagang nakakasiguro ka pa na kami ang hihahatid mo sa kabilang buhay. Paano kung ikaw ang maihatid namin? Sabi naman ni Lino. Di kayo na ang magaling. Dala ni Lino ang itak noong lumapit siya sa kinaroroonan ng dalawang tao. Isang lalaki na antingero at isa naman ay babaeng aswang na naroon nakapatong sa sanga ng puno. Sabi ni Lino, talagang gusto niyong gawin ito? May choice naman kayo na umiwas sa gulo at mamuhay ng matiwasay sa kagubatan. Mag-alaga kayo ng hayop na makakain nyo at magtanim na rin ng duma para may maibenta kayo sa bayan. Para may source kayo ng income. Napakaganda ng ganoong buhay. Payapa at malayo sa panganib. Halos sakitan naman ng tiyan ang dalawa sa kakatawa. Nagpapatawa ka ba, babaylan? Anong tingin mo sa amin? Pipitsuging tik-tik? Nabuntis lang ang kinakain? Tapos nakatira sa kagubatan at ilag sa mga tao? Bobo ang ganong uri ng aswang. Bakit iiwas sa mga tao? Dapat nga ang mga tao ang umiwas sa amin dahil makapangyarihan kami at kaya namin pumatay sa isang kisap mata nang hindi nila namamalayan kung sino ang may gawa. Ang mga katulad namin ay mga aswang na nasa mataas na level ang kaalaman at kakayahan. Kaya humanda ka. Tara na, Cupcake. Ipakita natin sa lalaki ito kung sino ang kausap niya. Mukhang walang bilib sa atin eh. Cupcake, akin ang puso at atay ha? Oo naman, Cupcake. Alam mo namang ayoko rin talaga ng sariwang laman loob. Mas gusto ko yung karne na niluluto at ginagawang inihaw. Mas mabango yun eh. Di sige, Cupcake. Tapusin na natin ang lalaking ito para makapag-celebrate na tayo. Wika ng babaeng aswang, sabay talon sa puno at lumipad na patungo kay Lino. Agad namang nagrolling si Lino para makailag. Noong muli siyang tumayo, ay 3 sunod-sunod na tigalpo naman ang ibinato noong lalaki. Kaya palipat-lipat ng pag-ilag si Lino at nagko-cover paminsan-minsan sa mga puno. Nagsalita si Lino. Binalaan ko na kayo ha at binigyan ng pagkakataon na mamuhay ng matiwasay. Pero kayo ang may ayaw. Di sige, ibibigay ko sa inyo ang peligro na hinahanap nyo. Wika ni Lino at patakbong sinalubong ang babaeng aswang na lumilipad patungo sa kanya. Pero 3 magkakasunod muli na tigalpo ang papasunod sa kanyang likuran. Nailagan niya ang 2. Pero yung isa ay sa may paanan niya tumama, kaya hindi niya napansin.
At sakto naman na malapit na sa kanya ang babaeng aswang. Agad iyong kumalmot sa kanyang dibdib noong magsalubong sila. Diretso kasing natapilok si Lino gawa noong tumama sa kanyang paa. Kaya nagpagulong-gulong siyang muli sa lupa. Ang sarap talaga ng ganito, Cupcake, no? Yung nagdi-date lang tayo pero kumikita at nag-i-enjoy. Oo naman, Cupcake. Kaya nga, tama lang na sumama ka sa akin. Sabi naman ni Lino. Oo, malapit na kayo magsama sa kabilang buhay. Hay, naku babaylan. Tigilan mo na ang pagsabat-sabat sa pag-uusap namin. Wala kan mang binatbat. Ni wala ngang maramdamang malakas na kapangyarihan sa iyo ang Cupcake ko. Sabi naman ni Ermitanyo sa loob ni Lino. Lino, minamaliit tayo. Gusto mo bang maglabas ako ng 500% ng kidlat? Para malaman nila kung sino ang kausap nila. Naku Ermitanyo, wag. Tinitipid ko ang enerhiya ko bilang tao. Dahil mas kailangan natin paghandaan ang totoong laban doon sa mansyon. Huwag ka mag-alala, kaya kong tapusin ang mga ito nang hindi gumagamit ng sobra-sobrang kapangyarihan. Maaga pa para magpakitang gilas. Muling tumayo si Lino at dinampot ang nabitawang itak. Noong makita niyang papasugod ng muli sa kanya ang babaeng aswang, ay sinimulan niyang mag-jogging papalayo. Pasigsag ang direksyon niya para matakpan siya ng mga puno sa tuwing aasinta ng tigalpo iyong antingero. Ang babaeng aswang naman ay mabilis nakakalipat ng pwesto dahil naroon lang naman iyon nakasunod sa may likuran niya. Hanggang sa may makita siyang bato na malapit sa isang puno. Binilisan niya ang pagtakbo at noong makita iyon ng babaeng aswang, ay binilisan rin ang paglipad. Anong akala mo? Matatakasan mo ako? Wala ka ng kawala. Ito na ang katapusan mo. Sigaw noon at inihanda na ang matulis na kuko para ikalmot kay Lino sa oras na maabutan niya iyon. Pero nagulat ang aswang dahil noong ilang metro na lang ang distansya niya kay Lino ay bigla iyong pumatong sa bato. Tumalon papunta sa sanga ng punong kahoy at doon naman pumadyak ng malakas para makakuha ng puwersa papabalik. Papasalubong na iyon sa kanya pero sa mas mataas na bahagi. Wala na siyang pagkakataon para umilag dahil nasa mas mababa siya. Binilisan niya ang pagkampay ng pakpak para sana makaliko. Pero habang nasa ere si Lino, ay isinaksak niya ang hawak niyang pangkaraniwang itak sa likod noon. Mabilisan lang at binunot agad. Pero tumagos iyon sa harapan. Napahiyaw ng malakas ang babaeng aswang pero naputol rin ang hiyaw noong bumangga sa isang malaking puno. Napasigaw rin ang lalaking antingero na tumatakbo mula sa malayo. Cupcake! Sabi naman ni Lino. Sawang-sawa na ako dyan sa salitang katapusan mo na. Hindi nyo ba alam na buwan-buwan may katapusan? Ibig sabihin, buwan-buwan ay meron din akong bagong simula. Kaya tigilan nyo na yung kakasigaw ng katapusan ko na. Noong makalapit ang lalaki doon sa babaeng aswang, ay agad kinanlong at niyakap ng mahigpit. Cupcake! Huwag kang susuko! Marami pa tayong racket na pagtutulungan gawin! Cupcake, baka hindi na ako makasama pa sa ibang racket mo. Hindi ko na kaya. Bibigay na yata ang katawan ko. Noong tignan ng lalaki ang sugat ng babae, ay para iyong binuhusan ng asido dahil kumukulo-kulo at umuusok. Sabi naman ni Lino, oo, tama siya. Hindi siya bubuhayin ng itak ko dahil may langis akong ipinahid rito. Ilang saglit pa ay huminto na sa paghinga ang babaeng aswang. Sabi naman noong lalaking antingero, magbabayad ka sa ginawa mo sa cupcake ko! Sinagot naman siya ni Lino, hala Brad, pasensya na, wala akong dalang pera rito. Pero I'm sure, kaya ko namang bayaran dahil mura na ngayon ang cupcake. Pwede na nga makabili sa tindahan, di ba?
Ibibili na lang kita ng bago mong cupcake. Tumayo na ng tuwid ang lalaki at nagsimulang pumula ang mga mata. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Buhay mo ang kapalit sa buhay ng cupcake ko. Sabi naman ni Lino, huwag kang mag-alala dahil nagmamahala naman pala kayo. Ihahatid na rin kita kung saan man ang punta niya ngayon para magkasama pa rin kayo. Galit naman na sumugod ang lalaki habang sumisigaw ng, mayabang ka! Papatayin kita! Agad iyong bumitaw ng tigalpo paturo kay Lino. Pero nagulat iyon noong makitang hindi umiilag si Lino. Patakbo rin iyon na sumasalubong sa kanya. Kaya nagpatuloy sa pagtakbo papasugod ang lalaki at nagbitaw pa ng 5 pang magkakasunod na tigalpo. Pero laking gulat niya noong makitang hindi naman nakakarating kay Lino ang tigalpo niya dahil may tinatamaan iyon na hindi nakikitang barrier. Pagkalapit roon ni Lino ay isang malakas na suntok ang iginawad niya. Ganon din ang lalaki, pero nasa lag ni Lino ng kaliwang kamay ang kamao noon. Samantala ang suntok naman ni Lino ay solidong kumonekta sa panga ng lalaking iyon. Maliban sa normal na lakas ni Lino, ay kinargahan rin iyon ni Ermitanyo ng 100% kayanay. Kaya naman, malayo ang kinatalsikan ng antingero na nadislocate ang panga sa lakas ng suntok na iyon. Matagal iyong nakasubsob sa gilid ng puno. Si Lino naman ay nakatayo lang na naghihintay na bumangon iyon. Huwag kang magpanggap na patay ka na. Nakakahiya yun. Ano yun? Play dead? Ano ka? Sa lagubang? Magpapatay-patayan? Wika pa ni Lino. Kahit umiikot pa ang pakiramdam sa sobrang pagkahilo, ay pinilit ng lalaki na tumayo. Pinigdas noon ang kanyang kwintas na may itim na pendant na parang may lamang likido na itim. Inalis ang takip, saka ininom ang laman. Nice! May baong energy drink ah. Sana all. Kanina pa kasi ako nauuhaw. Wika pa ni Lino. Mula sa pagiging kulay pula na mata, ay naging kulay itim iyon. So, nakikibakas ka rin pala ng kapangyarihan mula sa eksperimento ng Black Triangle. Akala ko, proud ka sa pagiging antingero mo. Umaasa ka lang din pala sa kanila. Wala akong pakialam kung saan man manggaling ang kapangyarihan ko. Ang mahalaga ay matapos ko ang misyon ko. Wika noon at tila malakinlat sa bilis na sumugod at pinagsusuntok si Lino. Dahil sa naka-activate na rin naman ang espiritual na kakayahan ni Lino, kaya nakikita niya ng malinaw ang mga atake noon, naiiwasan at nasasalag. Noong magkahiwalay sila, ay nagpalabas iyon ng kulay itim na espada na yari sa itim na enerhiya. Parang espadang kaya nitrin ang dating noon, pero yari sa itim na uso. Meron ka pala niyan ha? Tamang-tama, meron din ako. Wika pa ni Lino sabay sabing, Ermitanyo, pasuyo. Sabi naman ni Ermitanyo, Oo Lino, kanina pa kita hinihintay na magsabi. Pagkakuyom ni Lino ng kanyang kamay, ay agad may lumabas na kulay asul na espada. Sumugod na nga sa kanya ang lalaking antingero, gamit ang armas na itim na espada. Kaliwat kanan ang tagpas noon. Tila tunog ng magkaibang bultahe ng kuryente ang maririnig sa tuwing magbabanggaan ang dalawang espiritual na sandata. Isang malakas na pagtagpas mula sa itaas pa ibaba ang ginawa noong lalaki. Sinalag iyon ni Lino at pinalihis. Sabay tadyak sa tagiliran noon. Kaya napasubsob at muntik nang matumba ang lalaki. Pero agad ring nakatayo. Muling bumalik sa pag-atake kay Lino. Mas binilisan pa ang pag-ataking ginagawa. Pero nababasa ni Lino ang mga atake noon. Iyon ang mga galaw ng mga frustrated na
at hindi na nag-iisip ng tama dahil sa galit. Idagdag pa na hindi pa naman ganoon kapagod si Lino dahil iyon pa lang ang una niyang laban sa araw na iyon. Hanggang sa umatake ang lalaki nang pasaksak sa sikmura ni Lino. Nagulat naman si Lino at huminga ng malalim, kasabay ng pag-impis ng tiyan dahil sa gulat. Kaya lumampas sa kanya ang saksak noon at nasa posisyong pahandusay. Doon na nag-sidestep si Lino, sabay wasiwas ng espadang kyanite palikod. Kaya natagpas noon ang batok ng lalaking antingero. Napalian iyon pero hindi nakasigaw dahil sa lalim ng hiwa. Unti-unti yung napapalingon kay Lino habang papabagsak sa lupa. Nilapitan iyon ni Lino sabay sabing, "Rest in peace pare, huwag ka na magalit sa akin. Ang mahalaga, magkakasama pa rin kayo ng cupcake mo." Wika ni Lino sabay kumpas ng kamay at pinagliyab ang buong katawan ng lalaki hanggang sa tuluyang maging abo. Napailing na lang si Lino at sinabing, "Kung pinili nyo sana ang tahimik na buhay sa kagubatan, mas matagal nyo pa sanang maipaparamdam ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Kaso hindi mas pinili nyong mahalin ang kasamaan." Muli nang bumalik si Lino sa kinaroroonan ni Rafael at itinali sa kanyang katawan, saka isinakay sa scooter. Maswerte naman na umaandar pa rin iyon. Kaya nagpatuloy na sa biyahe si Lino patungo sa kinaroroonan ng mga Okami. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 294. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.